Hello, church. This is Pastor Raf. Welcome you to our His Life TV. Welcome to His Life City Church. This is the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Just in case po it's your first time to tune in with us tonight, we just want to let you know how we know what real love is. 1 John 3:16 says, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me." And while waiting po for the worship celebration to officially start, we can now share this link sa ating pong mga group chats, even to your family members. You can tag them po, yung mga friends po ninyo, workmates, and even classmates para po sabay-sabay po tayo makapag-worship at makapakinig ng word ni Lord. And also, we'd love to know where you're watching from. Pwede nyo pong i-comment dyan kung saan po kayo ngayon tonight. Pwede pong dyan lang kayo sa may San Fernando, even Angeles, or even abroad. Just type it there para malaman po namin kung saan po kayo nanonood kasama namin tonight. And if you want to be updated po with our church announcements, you can be connected through our social media accounts. In your screens right now po, ipa-flash natin ang ating mga social media accounts. Pwede nyo pong i-follow yan para po makonect po kayo sa ating mga church announcements. Praise God. Pwede palakpakan po natin si Lord. Kung handa na po kayong mag-worship tonight, allow me to read a verse in Psalms 107 verse 8 and 9. "So lift your hands and thank God for His marvelous kindness and for all His miracles of mercy for those He loves. How He satisfies the souls of thirsty ones and fills the hungry with goodness." Let's bow our heads. Let us pray. Lord, we thank you, God, for this beautiful moment na makakalapit na naman po kami sa inyo through singing of songs and listening to your word. Today, Lord, as we give you our praise and our worship, I pray, Lord, that we may be able to put a smile on your face and give you back the glory that you deserve. We honor you. We love you back in Jesus' name. Amen and amen. Let's prepare our hearts as we worship the Lord tonight. Grace is enough.
sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong Panginoon, ang ngalan
mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God.
Would you lift your hands with us with faith this morning? Let this be our prayer as we declare the name of the Lord Jesus over our circumstances, over everything in our lives. His name is higher and His name is Jesus. If you believe that, come on, lift those hands and lift those voices. Shout Jesus from the mountains. Come on. Come on, if you believe in that name, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I'll speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing that again. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn Panginoon, namin pong ipinapayapa ang aming mga puso't kaisipan sa inyong presensya. Dahil sa totoo lang po, wala kaming pwedeng takbuhan kundi kayo lang. Katulad po ng pangako mo sa inyong salita, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Ang pangalan mo, O Diyos, ang aming tanggulan. Dahil ang pangalan mo ay buhay. Ang pangalan mo ay kagalingan. Ang pangalan mo ay kapangyarihan. Karapat-dapat ka po ng lahat ng aming pagsamba.
Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, nilulwalhati ka namin, O Diyos aming Ama. Karapat-dapat ka po ng lahat ng ito. Come on, church, give Him your praise. Come on, give Him your praise. Hallelujah! Hallelujah! Come on, shout to the Lord your God. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Patuloy po ang aming pagpapala sa inyong banal na pangalan. Dahil kayo po ang aming Ama sa lahat ng panahon. Sukdulan ang inyong biyaya. Dakila ang inyong katapatan. At ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Oh, we bless you, God. We bless you, God. Come on, we bless you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabasakat rakande rebeseta trakandese. Oh, rabaika tayara rabasande rebeseraba. Banal na Espiritu, kinikilala ka po namin sa aming kalagitnaan. Diwang banal, kayo pong malayang kumilos sa buhay at puso ng bawat isa. Makinggakalingan ka, kalakasan at kalusugan, himala at sagot sa panalangin, maging tunay ka, O Diyos. Pagpalain mo po ang inyong mga anak. Pagpalain mo po ang inyong salita. Pagpalain mo ang inyong lingkod. Wala pong ibang pangalang maitaas, kundi kayo lamang. Sa inyong papuri, sa inyong pagsamba. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, let's give the Lord our best clap offering this morning. Ibigay po natin sa Kanya pinabuting palakpak. Hallelujah. Oh, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, Diyos. Kayo po ang Alpha at ang Omega. Kayo ang pasimula at ang wakas. Kayo, O Diyos, wala nang iba. Oh, salamat, salamat po, Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Praise God. There's no place like the presence of God. Amen? Praise God. By the way, this is His Life International City Church and we would like to welcome everyone. Welcome po sa ating celebration this morning at sa lahat po ng bisita natin who came for the first time. Nice po namin sabihin sa inyo, praise God. Maganda pa kayo sa sikat ng araw dahil kahit umuulan, nandito po kayo. Pwede po nating palakpakan yung mga bisita natin ngayong umaga. Amen. On that note, nais ko pong tingnan nyo ang katabi nyo at pakisabi sa kanya, praise God, nandito ka. Yan. Alright, alam ko po at medyo maulan sa labas at madulas ang daan, pero dahil alam natin may sasabihin ng Diyos sa atin, kaya tayo nagpunta ngayong umaga. Amen. Ang lahat po ng excited sa Word of God, magsabi ng Amen! Amen. Ang lahat po ng excited makarinig sa Diyos, magsabi ng Amen! Woo! Sino po naniniwala na kailangan nating manalangin? Lalo na po sa panahong ito, no? Na wala tayong masusulingan, wala tayong maasahan, at tila baga parang hindi gumaganda yung mga pangyayari sa ating paligid. Isang bagay lang pong pwede nating itugon dyan, manalangin at magtiwala sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Praise God. This morning, I would like to start off by saying, today, more than ever, we realize how much we need to pray. Tama po ba yun? Ngayon po, higit kailanman na pag-uunawa natin na kailangan po nating manalangin. We pray for everything, every time, and everywhere. Sometimes we are confronted with things in life na hindi po natin kayang harapin malibang tayo ay manalangin. There are things that can only be accomplished through prayer. May mga bagay na pwede lang nating harapin o tapusin sa pamagitan ng panalangin. Gayon pa man po, ang tanong ko ngayong umaga ay ito. Is that really the use of prayer? Is there a deeper truth about the real design of prayer? Yun lang po ba talaga ang gamit ng panalangin?
Meron po bang mas malalim na kahulugan ang totoong disenyo ng panalangin? What is Jesus' aim when He taught His disciples to pray? Ano po ba yung mithiin ni Jesus nung turuan niyang manalangin ang kanyang mga alagad? Ngayon pong umaga, yan mismo ang nais kong pag-usapan natin. Ang lahat po na nanalangin dito, magsabi ng Amen. Yung pong nag-pray bago dumating ngayong umaga, magsabi ng Amen. Pag sinabi ko po nagtanong ako sino nag-pray, most likely tayo lahat sasagot ng Amen. Ibahin ko na lang po ang tanong. Gaano po kayo kadalas sa minsan manalangin? Ay, Pastor, 3 times a day ako mag-pray. Breakfast, lunch, at dinner. Thank you for the food. Alam niyo po, sa totoo lang, yung mga alagad ni Jesus, they have witnessed for 3 years living together, nasaksiyan po nila kung gaano kagaling mangaral si Jesus. Nasaksiyan din nila kung gaano siya gumawa ng mga himala. At eyewitness sila sa pagpapalayas niya ng mga demonyo. But surprisingly, instead of asking Jesus to teach them how to preach, cast out demon, or do miracles, they ask otherwise. Kasi alam po ng mga alagad na ang sikreto, ang susi, o ang pundasyon sa ministeryo ng Panginoon ay nandun sa kanyang buhay panalangin. Kaya ito ho ang itinanong ng kanyang mga alagad. Let us read our text. Luke 11 verse 1 from the NLT. Sabi po dito, once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Alam niyo po, kinikilala ng mga alagad na yung buhay panalangin ni Jesus ang sikreto sa kanyang matagumpay na misteryo. They know, they see, they are an eyewitness dun sa mga pagkakataon na magdamag na nananalangin si Jesus. Sa bawat pagkakataon, palagi siyang nananalangin. In fact, Jesus never lifted a glass of water on his lip without praying. Sa katunayan, kahit sa pagpiraso ng tinapay at pagtaas ng saro ng ubas, may panalangin siya. Every time na nangaral si Jesus, magpipray siya. Magpalaya siya ng demonyo, nagpipray siya. Gumawa siya ng himala, nagpipray siya. Kaya isang araw, nilapitan siya ng alagad at ang sabi sa kanya, Lord, how to be like you po? I mean, that is the colloquial way of putting it, no? Sabi ng alagad, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Kasi alam nila kung paano kapangyarihan ng panalangin sa ministeryo ni Jesus. Kayo po ba, meron na po bang lumapit sa inyo at sinabi nila, how to be like you po? Wala pa? Sa akin po may lumapit, sabi, how to be like you po? Sabi ko, just walk up like this. Akala po natin minsan, kapag nakakita tayo ng magaling na musician, pag nakuha natin yung gitara niya, magiging kasing galing niya tayo. Akala natin, kapag nakakita tayo ng magaling na tumutugtog ng instrumento, kapag nakuha natin yung kanyang instrumento, magiging magaling na rin tayo. Hindi po. Katulad ng mga alagad, they knew that there is power, there is secret behind the success and the fruitfulness of Jesus' ministry. Kaya ang sabi nila, no, instead of taking the instrument, ang sasabihin dapat ay, please take us under your wings and teach us how to play like you do. Ito yung sinabi ng mga alagad kay Jesus, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Dahil alam nila na yung panalangin
ang source ng kapangyarihan, ang source ng intimacy ni Jesus sa Panginoon. This morning po, let's talk about this. What is the purpose of prayer? Ano po ba ang tunay na pakay ng panalangin? Marami na po tayong alam patungkol sa panalangin. Nung panahon ng pandemic, 3 taon tayong araw-araw nananalangin online. Walang tigil. Every day we are online praying. Lahat ng sermon patungkol sa panalangin, narinig natin. Ngayon po, tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, nagpipray tayo. But the real question is, do we really understand the purpose of prayer? 3 katotohanan po na idinudulot ng totoong panalangin ang hindi natin natututukan na gusto kong makita natin ngayong umaga. What is the purpose of prayer? Number 1. The purpose of prayer, number 1, is to nourish the life of Christ in you. Sabi po ng John 15 verse 5, "For apart from me, you can do nothing." Kung nakahiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Katulad ng sanga na putol at hindi nakakapit sa puno, kahit anong effort, kahit anong puwersa, hindi yun magbubunga kasi nakahiwalay siya sa puno. In the same way, every Christian, apart from Christ, they will not bear fruit. And in order for us to bear fruit, we need to nourish the life of Christ in us. And there is only one way for us to nourish that life, and that is by prayer. Ang lahat po na nakakasunod magsabi ng amen. Ang normal na tao ay hindi mananalangin ng normal. Bakit? Kasi po, hindi bahagi ng normal na buhay ng normal na tao ang panalangin. Let me explain. Prayer is not part of the life of the natural man. We hear it said that that a person's life will suffer if he doesn't pray. Naririnig po natin kapag hindi ka nagpipray, magsasuffer ang buhay mo. Hindi po. Actually, ang magsasuffer kapag hindi tayo nagpray, yung buhay ni Kristo na nasa atin. Let me explain further. Ang lahat po ng born again dito, magtaas ng kamay. Ang lahat po ng tumanggap kay Jesus, magtaas ng kamay. Yan. Okay. So nung ma-born again po tayo, when we got born again from above, tinanggap natin ang Holy Spirit. Alright? The life of Christ was born in us. That life needs to be nourished. And it is in our choice to nourish it or starve it. Nasa atin po kung ito ay ating pagyayamanin o gugutumin. Every time you don't pray, you starve the life of Christ in you. Kapag hindi ka nananalangin, ginugutom mo yung buhay ni Kristo. That's why if you notice, if you don't pray, all the not so good attitude are thriving. Nagiging busit ka, nagiging matigas ang ulo mo, nagiging pasaway ka. Bakit? Because the life of Christ is not thriving. Pero kapag nagpipray ka, kapag babad ka sa panalangin, kapag kinakatagpo mo ang Diyos sa iyong mga tuhod, you become a better person. Why? Because the life of Christ in you is being nourished. Amen po ba? Prayer is not optional. Hindi ho pwedeng tingi-tingi ang pananalangin. Hindi pwedeng, nakakita na ho kayo ng huminga once a day? Hihinga na ako ngayon, bukas na ako hinga ulit. Hindi pwedeng huminga ka once a day or once a week. Kahit silaki nung ilong mo, yung kakilala ko, hindi pwedeng huminga ka ng good for 1 week. Dapat ang paghinga, tuloy-tuloy, walang tigil, otherwise mamamatay ka. Tama po ba? In the same way, ganun din po sa panalangin. Hindi pwedeng ang panalangin kapag lang emergency, kapag may kailangan lang. Sabi po, prayer is not optional, it is a spiritual breathing. Kung paano ang ating katawan ay di tatagal ng walang hininga, ang spiritual na buhay ay matutuyo kapag hindi nananalangin.
It's not our human life that collapses when we don't pray. It is the life of Christ in us that is become starved. Kung paano pong ang apoy ay naglalagablab kapag may oxygen, ganun din po ang ating pananampalataya nagiging maalab kapag may panalangin. Kaya alam na alam mo yung mga taong mapanalangin, kita, ramdam, amoy sa kanilang pagkatao ang panalangin. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag titigil, huwag hihinto, tuloy-tuloy lang. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, pag tumigil ka, tapos na. Huwag ho tayong titigil sa panalangin. Dagdag pa po ng Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being thankful, being watchful and thankful. Ito po talaga ang dapat tinututukan natin sa panalangin. Ang panalangin ay hindi paghingi at pagtanggap. Ang panalangin ay pagbabantay. Anong babantayan mo? Yung buhay ni Kristo nasa iyo. And being thankful. Bakit ka thankful? Kasi itinanim ng Diyos ang buhay niya sa iyo. And it is our sole responsibility to nourish that. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga po, next time na magpipray tayo, ang unang itatanim natin sa ating isip, hindi ka pumapasok sa presensya ng Diyos para humingi. Hindi ka pumapasok sa presensya ng Diyos para makipagbuno. Nandun ka para pagyamanin yung buhay ni Kristo sa iyo. Amen? The purpose of prayer, 1, is to nourish the life of Christ. 2, the purpose of prayer is to know God Himself. Sino po may BFF dito? Yung mga may BFF, parang kinakayaan yung mga BFF. Lahat na may BFF, magtaas ng kamay. Okay, yung mga may beshi, magtaas ng kamay. Okay. Pagkasama nyo yung mga beshi nyo at BFF nyo, nawawalan kayo ng pakialam sa oras? Tama? Parang kalahating araw na kayo magkasama, di pa kayo tumitigil sa pagkukwentuhan. Lahat na pagkwentuhan nyo, inuulit nyo na lang. Pero tuloy-tuloy pa rin kayo. Bakit? Kasi gustong-gusto mong makilala mo pa kung sino si BFF. Gusto mo, alam mo kung anong brand niya. Gusto mo, alam mo kung anong paborito niya. Gusto mo, alam mo kung anong isa Sharon niya. No? So, tayo po, we have to understand na pagdating sa panalangin, ito po ang pangalawang tunay na pakay ng pananalangin, ang makilala pa ang Diyos. Surprisingly po, or sadly, yung mga naunang naituro sa atin patungkol sa panalangin ay hindi gaanong akma patungkol dito. Our common ideas regarding prayer are all about asking and receiving. Yung mga regular na kaisipan natin pagdating sa panalangin ay puro lamang patungkol sa paghingi at pagtanggap. Kaya tuloy, ang tawag natin sa Lord, pahingi noon. Ba? Panginoon, pahingi noon. It is not about asking and receiving. Tendency po, we look upon prayer simply as a means of getting things for ourselves. Na kaya ka lang nananalangin kasi may gusto kang makuha. Pag wala kang gustong makuha, wala na ring panalangin. Nakakalungkot po, many treat prayer like heavenly vending machine. Sino na po ang nabiktima na ng ating budol machine dyan sa labas? Yung nagsuksok ka at walang lumabas. O kaya may lumabas, hindi ka na sinuklian. Marami po sa atin ang tingin sa panalangin ganon. Vending machine. We insert prayer request and we expect result. But that's not the way God intended prayer should be. Ang panalangin po, dapat ang purpose niyan, hindi makakuha ng mga bagay mula sa Diyos, bagkus makilala pa ang Diyos. Bakit? Pakinggan niyo po ako. Bago pa tayo humingi ng kung ano-ano sa Diyos, kilalanin mo ang Diyos. At kapag nakilala mo ang Diyos, you will realize na yung kailangan mo, yun ang Diyos mismo. If you need strength, if you need miracle, get to know God. And you will be surprised that God is a God of strength and miracle. Amen. Amen. If you need provision, don't come before God looking for provision. Come before God and discover that God is the God of provision.
Kaya kapag nakikilala mo ang Panginoon, kapag nalalaman mo ang kanyang kalooban, lilinya ka doon sa kanyang kalooban. Kapag kilala mo siya, alam mo kung ano yung nakakatuwa sa kanya. Alam mo kung anong gusto niya. So kapag nag-pray ka, magpipray ka ayon doon sa kagustuhan niya. And listen to me, this is the secret in prayer. When you pray back to God what He wants, it will surely be answered. Kasi gusto niya yung pinag-pray mo. Kinilala mo na muna siya. Andiyan pa po ba kayo? Madali kasing humingi sa Diyos na hindi mo kilala. Hindi madaling humingi sa Diyos na hindi mo kilala. Andiyan pa po ba kayo? Hindi madaling makipag-usap sa Diyos na hindi mo kilala. Kaya napaka-importante po na kapag tayo ay nananalangin, ang pakay natin ay makilala pa ang Diyos. Si Moses po, ang isa sa mga sobrang nagturo sa atin sa kagandahan ng tunay na pakay ng panalangin. Moses made a bold request. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, kung hindi nyo kami sasamahan papuntang promised land, huwag nyo na kaming tatanggalin dito. We would rather stay in the wilderness instead of going to the promised land kung wala naman kayo. Sinasabi po ni Moses na mas importante sa kanya ang presensya ng Diyos kaysa sa promised land. Mas importante sa kanya ang makasama ang Diyos kaysa maranasan niya ang promised land. I remember there was a composer-singer by the name Johnny Eric Santada. Ito po isang babae na paralisado mula dibdib pababa. Naka-wheelchair po siya. At ang sabi niya, I would rather be confined in my wheelchair knowing God than walking with my 2 feet not knowing God. Ganda lang po, no? Na alam mo yung importansya, yung kapangyarihan na makilala ang Panginoon. Sabi niya, mas gugustuhin ko pang nakakulong ako sa aking wheelchair. Nakilala ko ang Diyos. Nakikilala ko ang Diyos. Kesa doon sa naglalakad ako sa aking 2 paa na hindi ko kilala ang Panginoon. Katulad po ni Moses, more than the land, more than the progress, more than the answered prayer, Moses wanted God Himself. Alam po niya that there's no amount of success, no amount of comfort, no amount of direction can replace the nearness of God, can replace the fact that we know God, can replace our knowledge about God. Kaya kung meron po tayong mataas na pangarap, matayog na panalangin, ayun yung panalangin, makilala pa natin ang Panginoon. Kaya nga po si Pablo, ang sabi niya, that I may know Him more in the power of His resurrection, in the fellowship of His suffering. Sinasabi ni Pablo, anumang pagdaan ko sa buhay, hindi mahalaga. Ang mahalaga sa akin, makilala ko pa ang Panginoon. Si J.I. Packer po sa kanyang aklat na pinamagatang Knowing God, sinabi niya po ang ganito, what were we made for? Para saan ba tayo ginawa? To know God. What aim should we have in life? Ano ba dapat ang pakay natin sa buhay? To know God. What is the eternal life that Jesus gives? Ano yung buhay na walang hanggan na binibigay ni Kristo? To know God. What is the best thing in life? Ano yung pinakamabuting bagay sa buhay? To know God. Anong meron ang tao na dapat ikalugod ng Diyos? What in human give God's most pleasure? The knowledge of God Himself. Yung makilala natin siya. Kaya sa totoo lang po, yung pakay natin, yung panalangin natin, yung buhay natin, nagiging makabuluhan lahat yan kapag kilala natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. There are seasons in life when we find ourselves in our own wilderness. No, may mga panahon po na nandun tayo sa estado ng ating buhay spiritual, sa ating relasyon sa Panginoon, na minsan pakiramdam natin nasa disyerto tayo. Tuyo, malungkot, tuliro, at hindi alam kung anong susunod na hakbang na ating gagawin. Sa pagkakataon pong iyon, it's easy to crave for clarity.
Mas madali yung maghanap ka ng payo ng kaibigan, comfort ng mga kasama. Hindi po yun masama, pero hindi po yun ang pinakamabuti. What we truly need is God's presence, not just answer to our confusion. What we truly need is the presence of God. Maalala ko po si Asaph, isang worship leader sa Old Testament. Sabi niya sa Psalm 73, nung tumingin ako sa mga tao, muntik na akong madupilas dahil nainggit ako sa masasama. Kung sino pa yung hindi naniniwala sa Diyos, sila yung yumayaman, ang tataba nila, pati yung tulakap ng mata nila, mataba. Sabi ni Asaph, until I entered the sanctuary, then I realized I desire nothing on heaven and earth but thee. Sa totoo po, kung hindi tayo papasok sa presensya ng Diyos, kung hindi natin makikilala ng personal ang Panginoon, maiinggit lang tayo sa mga limbagay sa buhay na ito. Wala ho tayong ibang dapat nasahin, kundi makilala pa ang Panginoon. Amen? Dagdag po ni A.W. Tozer, to know God, we must long for Him without any other motive than reaching God Himself. Ang makilala daw po ang Panginoon, dapat wala tayong iba pang motibo, kundi ang siya lang ang maabot natin. Sabi po ng John 16 verse 24, ask and you will receive, and your joy will be complete. Sa totoo lang, the joy is not in the gift, it is in the giver. Sino po dito yung mga magulang, mga parents? Okay. Mga parents na may anak. Siyempre, kaya ka naging parents, may anak ka. Okay. Di po ba sa ating mga parents, it is our joy to give what our children needs. Yung kailangan nila. May mga magulang po, na kahit kaya nilang ibigay, hindi nila ibibigay pag alam nila, yun ay ikakasama ng kanilang anak. Tama? Pero may mga magulang din na kahit hindi hinihingi ng anak, binibigay agad, dapat alamin muna kung kailangan. Okay. Pag alam nilang kailangan, kahit hindi hinihingi, binibigay. Kaya nga po ba ang sabi ng Biblia, ang inyong amang nasa langit, alam niya ang inyong kailangan bago pa man kayo humingi. Kaya kapag nananalangin ka, hindi hingi agad. Kapag nananalangin tayo, ang una, pagyamanin muna yung buhay ni Kristo sa atin. It is because when we enrich, when we nourish the life of Christ in us, ang tingin sa atin ng Diyos, ikaw ang kanyang anak. At walang tatay na humihingi ang kanyang anak na hindi niya bibigyan. Are we following? At ang sabi doon, the purpose of prayer is to know God. Kapag alam mo ang Diyos, the last time I checked, God is our Heavenly Father. And as our Father, He is very, very responsible. As a responsible Father, wala tayong needs na hindi niya ibinigay. Hindi kasabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 3, kung di ako nagkakamali, sabi doon, He has provided everything that we need for life and godliness. Basta kailangan mo para mabuhay at mabubuhay ng may kabanalan, ibibigay ng Diyos. Amen. Pag hindi ibinigay ng Diyos, malamang hindi mo kailangan. Or mas malamang, hindi yan makakatulong para maging banal ka. Amen. God knows what is best for us. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang hinahanap po ang Diyos, hindi kung ano yung makukuha natin sa Diyos. Psalm 27 verse 4, one thing I ask of the Lord, to gaze upon the beauty of the Lord. Amen? Sarap lang po nun na papasok ka sa presensya ng Diyos, you will put yourself in the mode of prayer without asking anything. Nandun ka lang para ma-enjoy ang presence ni Lord. Nandun ka lang para magpagmasdan ang kanyang kabutihan. Nandun ka lang para magbabad sa kanyang presensya. Alam niyo po anong naging epekto nito kay Moses? Because Moses stayed in the presence of God. Literally,
the presence of God rubbed with Moses. Kaya nung lumabas si Moses sa templo ng Diyos, nagniningning ang kanyang mukha. Sobrang maliwanag ang kanyang mukha na hindi siya matignan ng mga tao na kailangan pang magsuot ng belo. That's what I'm saying, that when we gaze in the holiness of God, before you know it, it rubs with you. Alam na alam mo yung taong nananalangin. Nakikita mo yung ningning ng Diyos sa kanyang mukha. Silipin mo nga yung katabi mo. Anong nakikita mo? Salamin? Okay. Kaya sa totoo lang po, yung taong nananalangin, one, hindi yan buset. Kaya kapag buset yung katabi mo, sabihin mo, pray na tayo. Okay. Two, ang taong nananalangin, hindi matigas ang ulo. Amen? Amen. Dahil kapag nanalangin ka, pinagyaman mo yung buhay ni Kristo, nakilala mo ang Diyos, you cannot help but to be a changed person. No? Hindi na matigas ang ulo mo, hindi ka na buset, hindi ka na pasaway. Sabi po ni Drew Murray. Andrew Murray once said, the measure of our prayer life is the measure of our relationship with God. Ang sukat daw po ng ating buhay panalangin ay yung sukat ng ating relasyon sa Diyos. Huwag mo sabihin sa akin, close kayo ni Lord, kung hindi ka naman nagpipray. Ay, hindi, Pastor, close kami ni Lord. Ang dami kong alam sa Bible, ang dami kong memorize na mga promises. Ngayon, ang sukatan ho ng ating buhay panalangin, yung ating relasyon sa Diyos. Kaya kung sinasabi natin close tayo sa Lord, nakikita yan sa ating buhay panalangin. Listen, and I want you to listen very well. Christianity is not primarily about lifestyle change. It is about knowing God. Yung pagiging Kristiyano, hindi yan dahil sa nagbago ka ng estilo ng pananamit. Dati, Jeff Rocks ka, t-shirt at jeans. Ngayon, formal ka na. Lagi ka nakapolo, nakapantalon seda, laging bagong gupit ang buhok mo, naka-chichachu, pamada, di ba? Tapos lagi mong bit-bit ang Bible mo. Parang... Hindi po pagbabagong panlabas ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo, nakilala mo ang Panginoon at nagbago ka. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright? So, next time we pray, we ask ourselves, what is the purpose of prayer? One, to nourish the life of Christ. Two, to know God Himself. Three, dito po tayo magtatapos. The purpose of prayer is to transform us from within. Sino po dito ang nagpipray na baguhin ng Diyos yung asawa nila? Parang nakabalita na kayo sa first at second. No? Hindi po yun ang tamang panalangin. Panalangin na, Lord, baywan may asawa ko, sinawa na ako. Maling panalangin po yun. Ang tamang panalangin, Lord, baguhin mo ako. At sa pagbabago ko, makita yun ng asawa ko. Amen? Ang lahat po nang nagpipray na baguhin sila, magsabi ng amen. Praise God. Kaya nga po, sa totoo lang, be yourself before God. Huwag ho tayong pa-impress. Diyos na ngayon nilalapitan mo, pa-impress ka pa. No? Huwag mong masyadong galingan paglapit mo sa Lord. Di ba? Alam naman ni Lord kung sino ka talaga. Hindi ka naman pwede magkunwari. Di ba? Naalala ko tuloy, may dalawang lalaki umakyat sa templo para manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay Publikano. Sabi nung Pariseo, umakyat siya sa templo, lumapit sa altar, tumingala sa langit, itinaas ang dalawang kamay at sinimulan niyang yabangan ang kanyang sarili. Sabi niya, Lord, ano sa palagay mo? Di ba, ang galing ko? Nagpipray ako, nag-aayuno ako, nagbibigay pa ako ng aking ikapo. Ano masasabi mo, Lord? Di ba, galing ko? Di katulad ng lalaking yan. Yan, sa bandang dulo, Lord. Samahan yan eh. Alam niyo po, samantala, yung lalaking tinuturo niya, isang Publikano. Umakyat din sa templo, pero hindi lumapit sa altar. Nandun siya sa dulo. Hindi makatingin sa langit, nakayuko siya.
Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. At ang panalangin niya, Panginoon, kahabagan niyo po ako na isang makasalanan. Ang sabi ni Jesus, yung huling lalaki ang pinakinggan ng Diyos, hindi yung una. Bakit? Pakinggan niyo po ako. Hanggat hindi ka naniniwalang kailangan mong magbago, hindi ka totoong mananalangin. Kaya ka lang totoong mananalangin kapag kailangan mo nang baguhin ang sarili mo. That's why when we come before God, let us be real. Magpakatotoo tayo. Aminin natin sa Diyos kung sino tayo, kung ano tayo, kung nasaan tayo. Only then, God can change us from within. Amen. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Yung gamit po ng panalangin ay hindi para impluwensyahan ang Diyos. Ang gamit ng panalangin ay palitan yung likas ng taong nananalangin na magkaroon siya ng pagbabago. Ang sabi po ni John Wesley, the neglect of prayer is a grand hindrance to holiness. Ibig sabihin, kung hindi ka nananalangin, lumilikha ka ng malaking hadlang, malaking sagabal para hindi ka makapamuhay ng banal. There's only one way for us to be holy, and that is to practice prayer. Bakit? Kasi kapag nananalangin ka, lumalaki yung buhay ni Kristo sa iyo. Nakikilala mo ang Diyos, nagbabago ka. Anong tawag doon? Kabanalan. That is why when you stop, when you neglect, or ultimately, you don't pray at all, that in itself is a grand hindrance. Malaking hadlang sa ating pamumuhay na banal. Sabi po ng mga tao, prayer changes things. Mas tama pong sabihin, God changes me as I pray, and God changes things through me. Binabago ako ng Diyos habang ako ay nananalangin. At binabago ng Diyos ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ko habang ako ay nananalangin. To say that prayer changes things is not as close to the truth as saying, God changes me through prayer and then I change things. Kaya nga ho, palagi ho tating naririnig ang ating pastor na sinasabi niya, kung gusto mong magbago yung paligid mo, magsimula ka munang magbago. Kasi kapag nagbago ka, yung nasa paligid mo, susunod sa pagbabago. Okay? Next time na gusto mo magbago yung mga anak mo, yung asawa mo, yung magulang mo, ikaw muna ang manalangin na baguhin ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Prayer is not a matter of changing things externally, but one of working miracles in a person's inner nature. Ang panalangin po ay di pagbabago ng mga bagay na panlabas, kundi ito yung himala na gumagawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao. No? Kaya po dapat yung lahat ng panalangin natin, pag-isahin na lang natin, sabihin natin, Panginoon, baguhin mo ako. Sabi po ni Charles Spurgeon, I have now consecrated o concentrated all my prayers into one. Sabi niya, yung lahat ng panalangin ko, pinaging isa ko na lang. And that one prayer is this, that I may die to self and live wholly to Him. No? Na nawa ang panalangin po natin, katulad ni Charles Spurgeon, wag na kung ano-ano, isa na lang. No? Patayin mo po ako, Panginoon, sa aking kasarinlan. Dahil kapag namatay ako sa aking kasarinlan, mabubuhay si Kristo. At kapag nabuhay si Kristo, yung lahat ng mabuti, yung lahat ng ganap, yung lahat ng para sa akin, tutuparin mo para sa inyong kaluwalhatian. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang panalangin po, binabago ang ating kaisipan at inililinya tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kapag nagbago ang ating pag-iisip,
bunga ng ating pananalangin, matutuklasan natin kung ano ang mas mataas at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos sa atin. Then you will learn how to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dagdag po ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7, don't worry about anything. Ito pong isa pang palatandaan ng taong hindi nagpipray. Nagwo-worry siya. At kapag nagwo-worry, lumalapad ang noo. So wag na mag-worry, mag-pray na lang. Amen? Sa pag-worry, okay, nagwo-worry ka sa pambayad, enrollment, pambayad, amortization. Tanong, kapag ba nag-worry ka, tutubo yung pera sa bulsa mo? Hindi naman, di ba? O ba't ka mag-worry? Imbes na mag-worry ka, yung kailangan mo, sabihin mo sa Diyos. Ang linaw po, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang linaw po na sabi ng Philippians 4 verse 6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Lord, kailangan kini. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Dami na kong sagot sa panalangin. Dami ng himala. Dami ng ginawa ng Diyos sa atin. Ipagpasalamat po natin yon para mapagtibay ang ating pananampalatayang humingi ulit sa Panginoon. But again, our premise is, kapag pinagyayaman mo ang buhay ni Kristo, kapag kilala mo ang Panginoon, kapag nagbabago ka, madali na ang humingi dahil nakalinya ka na sa kalooban ng Diyos. Amen. Ito po yung mga bagay na naidudulot ng panalangin na bagaman hindi natin hinihingi, sadyang dumarating sa atin kapag nagpipray tayo. Sabi dito, as we pray, yung anxiety natin napapalitan ng peace, ng kapayapaan. Amen? Yung fear natin napapalitan ng faith. Yung worry natin napapalitan ng worship. Dati takot na takot ka, ngayon hindi na. Natutunan mo nang magtiwala. Dati alalang-alala ka, ngayon hindi na. Natutunan mo nang sumamba. Diba? Yung anxiety mo, napalitan na ng kapayapaan. Dagdag po ng 2 Corinthians 3:18, we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. No? Kapag babad tayo sa panalangin, nakikita sa atin, nahuhubog sa atin ang kalwalhatian ng Panginoon. I would like to end up with this. Meron pong isang hotel sa ibang bansa na sikat dahil sa kanilang garden of roses. Yung pong kanilang garden, it showcases different kinds of roses, different kinds and colors and size and variant of roses. Meron pong mag-asawa, nag-celebrate ng kanilang anniversary, nag-check-in sila sa hotel na to, and while staying there, naisipan po nilang dalawin yung garden of roses. Na-appreciate nila, wow, ganda nga naman talaga. Iba't ibang rosas, iba't ibang kulay, iba't ibang laki, iba't ibang klase. After enjoying the garden, napagod na ho sila, inisip nilang magbalik sa kanilang kwarto. Pagbalik po nila sa kanilang kwarto, automatically dadaan po sila sa lobby. Pagdaan po sa lobby, binati sila ng receptionist. Sabi ng receptionist, Ma'am, Sir, I presume you visited our garden. Sabi ng mag-asawa, how'd you know? Sabi po ng receptionist, because the fragrance is all over you. Kumapit yung amoy ng bulaklak sa kanila. Ang Kristiyanong nananalangin, kumakapit sa kanila ang presensya ng Diyos. Kita sa kanila ang kalwalatian ng Panginoon. They are a changed person. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And if I may quote, ang sabi po ni E.M. Bounds, prayer does not prepare us for the greater work. Prayer is the greater work. Ang panalangin daw po ay hindi naghahanda sa atin para sa malaking gawain. Bagkus ang panalangin ang mas malaking gawain. Next time we pray, we have to realize that prayer is not a duty. It is a lifeline. Ang panalangin po, hindi siya obligasyon. Ito yung ating pusod na nakadugtong sa Diyos. Bakit? Kasi every time na nagpipray tayo, pinagyayaman natin ang buhay ni Kristo sa atin. Every time na nagpipray tayo, nakikilala natin ng higit pa ang Diyos mismo. Every time na nagpipray tayo, nababago tayo doon sa ating kalooban.
So the question today is this. Do I have time to pray? Lahat tayo, madalas sabi natin, busy ako, pastor, dami kong ginagawa, dami kong schedule, wala na akong time mag-pray. That is not the real question. Kasi kapag gusto natin, magagawa natin ang paraan. Ang totoong question ito, can I live without prayer? Kakayahin ko bang mabuhay ng walang panalangin? Sabi po ni Corrie ten Boom, is prayer your steering wheel or your spare tire? Ang panalangin ba ay manibela mo o spare na gulong? Ang manibela po, mula pagsindi ng makina hanggang sa pagpatay nito, hawak mo. Mula pagpunta sa iyong destinasyon hanggang makarating ka, hawak mo. Ang manibela, siya ang gagamitin mo para lumiko, umatras at dumiretso. Ang spare tire, kakailanganin lang kapag may aksidente. Ang panalangin po, hindi siya spare tire. Pinakita yan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Every day, every miracle, every demon cast out, every sickness, diseases healed, they were an answer to a prayer. Pinakita ni Jesus ang totoong pakay ng panalangin. Sana po, katulad ng mga alagad ni Jesus noong unang panahon, ito rin ang hingin natin sa Kanya. Lord, teach us to pray. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. O Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo bilang inyong mga anak. Salamat po sa kaloob ng panalangin. Hindi lang para humingi ng mga bagay sa inyo, bagkus yung makilala ka pa namin ng higit. Panginoong Yesus, dalangin po namin, gaya ng mga alagad mo nung unang panahon, turuan niyo po kaming manalangin. Pagyamanin niyo ang inyong buhay sa bawat isa sa amin sa tuwing iluluhod namin ang aming mga puso sa inyong harapan. Ilapit niyo pa po kami sa inyong presensya hanggang sa kayo ang maging pinakamatas naming kagalakan. Banal na Espiritu, baguhin niyo po kami. Hayaan niyo po ng aming panalangin ay hindi lang magbago ang aming sitwasyon, kundi magbago ang aming mga puso. Maging higit kaming katulad ni Kristo. Gawin niyo po kaming mga babae at lalaki ng panalangin, hindi lang ngayon, kundi sa bawat araw ng aming mga buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's worship the Lord. Hallelujah. Sa pagkakataon pong ito, nais kong buksan ang altar sa bawat isa sa atin, lalo na po sa kanila na dumating sa unang pagkakataon. Alam niyo po, sa totoo lang, ang hirap manalangin sa isang Diyos na hindi natin kilala. Lalong higit, ang hirap humingi sa isang Diyos na wala kang relasyon. Kaya nga po, everything starts here, to have a personal relationship with Jesus. Kung gusto niyo pong gawin ang desisyong yan, buksan ang inyong puso para sa Panginoon, nais ko pong samahan kayo sa ganitong panalangin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas.
patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. Inaamin ko, ako ay makasalanan, ligaw, wasak, hindi nakalulugod sa inyo. Patawarin niyo po ako sa aking maling pamumuhay, maling desisyon, maling relasyon. Simula po ngayong araw, kayo nang masunod sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pagsusulat niyo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God po for that powerful time of worship and listening to God's Word. Pwedeng palakpakan naman po natin si Lord dyan. Mag-comment po kayo dyan ng Amen if you are blessed with the preaching of the Word tonight. Pwede po naming makita or marinig ang inyong mga preaching highlights by commenting it down dyan po sa ating comment section. Yung mga verses na nag-strike po sa inyo, even the pointers na hindi nyo po makalimutan while listening to the preaching of the Word. Just leave it there in our comment section. We'd love to know what are your preaching highlights from tonight. And if you wanna give po your tithes and love offering, makikita nyo rin po dyan sa inyong mga screens ang ating QR code for GCash and Maya. And you can scan the official QR codes para po madirect ang inyong tithes and love offering. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord, for tonight. Yan. Maraming salamat po for joining us tonight in our Sunday worship celebration. We'd love to see you all next week. God bless you po. Ingat po kayong lahat. Ang lahat po na excited mag-pray, magsabi ng Amen. Right? Praise God. At I think the proper way to respond to our message this morning is this. Pag-uwi po natin, establish natin ang ating mga family altar. No? Probably in the morning or in the evening bago matulog, ipunin yung pamilya at sama-samang manalangin. Napakaganda po na makagisnan ng ating mga anak na tayo ay nananalangin bilang isang pamilya. Amen? Sige po, itaas natin ang ating mga kamay. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless your family with favor and protection. The Lord bless you with the family altar. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's praying people will say, Amen and Amen. Magandang araw po. Ingat po tayo sa pag-uwi. Maulan at madulas ang daan. Ingat po and God bless.